Mga buhing Santos, welcome sa atong talmanon Bisan Riser o sa atong Dr. TF YouTube channel. Dili po ito karon nga ito pag-isgutan, mitagam na ba kita? Kining paghitabo sa atong nasod na Pilipinas, nahumana ang EDSA 1, nahumana ang EDSA 2. The same problems repeating, nagbalik-balik ang problema. Pero niini karon ang pangutana, mitagam na bata. Moabot na usab ang EDSA 3, September 21. Pero ngano ba nga human sa EDSA 1, mao manggihapon ang problema. Humana ang EDSA 2, mao gihapon ang problema. Unya moabot na sad ang EDSA 3, mao gihapon ang problema. Unsa ba di ay ang depekto ni ini? Mao ni nga itong isgutan, mitagam na bata. Now, sa EDSA 1, ang formula mao ang replacement sa tupa resign Marcos na puli ang the same nga grupo sa mga politicians, although with different group pero parihas diay with opportunism. Panahon na usab sa EDSA 2, out, erupt. Pero the same kind of politicians replacing. Karon ang pangutana, sa EDSA 3, out, Romualdez, BBM pa. If mo out kini ang pangutana, ang mupuli. Doon na ba'y kausaban? Now, meaning puntuha, unsa ba di ay ang kalainan ni ini? Unsa ba di ay ang tinuod nga kaaway sa tao? As discussed by Archbishop Alberto Oy sa Exorcism Center sa Lila, Malinaw East, Lila, Bohol. Sa St. Michael Exorcism Center, Father Darwin, nga yung gipadayan ang Ephesus 6 chapter 10 verse 12 nga ang atong kaaway dili tao kundi demons of deception. So unsa kining demons of deception? Matud pa ni Father Darwin Gitgano, September 8, 2025, sa iyang paghatag og diskusyon sa Birin sa Kainaw Maayong Panaw sa Kwasi, after sa iyang pagtanda din sa pista September 8, Our Lady of Light birthday sa Mahal na Virgin. Ato siyang gipungutan na, Padre, 1/3 magyud ng mga demons nga nakahig sa kalibutan. Mga pila ka mga demons. Kini naman sa 1 Pedro 5 versikulo 8, 1 Peter chapter 5 verse 8, nga pagbantay kamo, kay ang mga demonyo naglibot-libot ra nato, nangita og tukbunon. So pila diay ni ka demons nga niya nagsaoy-saoy dining kalibutan. Matod pa niya, ang mga demons mas daghan pa kaysa human population. Unya ang population sa katauhan ng kalibutan is 8.2 billion. Dinhi mapadaya nga gidaganon sa mga demons, binilyon usab, grabe, labaw pa niini. So tungod diini, ang pangutana, unsaon man nato pagsikop sa mga demons? Ug asa man kini muluk-lok ang mga demons? Mao ni ang atong pagatunan. Kay niya kana sa Ephesus chapter 6 verse 10 to 12, our enemies are the demons. Ug naa kana sa 1 Pedro 5:8 nga naglibot-libot ni para gyud pagtukob sa tao. Pero si Santiago mipadaya, Santiago 4 versikulo 7, nga sukli ninyo ang demons and mugawas kana, mudagan kana. In other words, we need a defense, we need an offense against the demons. They will cast, they will go out. The solution is exorcism versus
the demons, the Philippine demons. So, unsa ba ay ang exorcism? Ang exorcism is exercise of divine authority. Upat ka na o lima ka mga components sa exorcism. Number 1, paggamit sa ngalan sa Diyos pinaagi ni Kristo. Gamiton ang ngalan ni Kristo. Number 2, mauna ang pagpalagbot sa mga demons niining kalibutan. Unya nining tanan ang pangutana, hain man mulumlog ang mga demons. Ngano ba? Nga human nabagsak ang FM o Marcos administration, mao manggihapon ang natan. Ngano ba? Nga human na wa si Iraq Estrada idsa to, mao manghihapon. Does it mean nga human ini mawa si Marcos ba? O mihawa naman si Martin Romualdez? Does it mean nga doon na solusyon ng tanan? O mubalik ra gihapon kay wala man i-cast out ang demons? In other words, ang atong ultimate nga kaaway are the demons o kini maoy atong i-identify. We have to identify what are these demons o where are these demons living sa akining bigpuyo. Mao ni ang ato karon nga pagtuki aron malumpag ang root cause of the problem. So niini puntuha karon niya ang upat ka mga operasyon sa demons. Nga mao ni ang bungkagon sa exorcism. Mao ni pag-cast out. So ang unang operasyon sa demons nga billions of demons. Number 1, kining gitawag og demonic infestation. Ang demonic infestation, ang mga millions, billions of demons nagalublog na sa atong lugar. Na anak nagsaoy-saoy sa Pilipinas, na anak nagpuyo sa lugar, naa sa objects, naa sa butang, o busod sad na sa kahayupan. Mao nga ang atong mahimo formula niini mao nga ang atong church authorities. Because the state has 4 elements. The first element of the state is the territory. So alang sa usa ka nasod nga iya sa Dios, we are praying for all the cardinals, the archbishops, bishops, and all the priests. Let us sanctify the Philippine Islands, the Philippine territory, sanctify best. Ngano, cast out the demonic infestation. So, ang samon ba pag-cast out, pag-abog sa mga demonyo, demons, nga niya sa mga lugar sa Pilipinas, magdungan kita, magdungan. It's the only authority in the press. So, ang mahitabo ni we pray, Catholic Bishops Conference of the Philippines, i-declare nga dungan tanang mga parokya with all the parishioners. Bimbitahan ang mga lugar sa atong mga lugar. Magsakripisyo gyud kini. There should be a sacrifice. O mao kini dungan nga we claim that the Philippine Islands is owned by God. Iyan ni sa Dios. Busa ang Santissimo Sacramento, Mahal na Virgen, the images of Christ, mga santos, magauban niini. Benditahan, panalanginan ang mga lugar, the barangays of every town. We claim
that the Philippine territory is iya sa Dios ug busa manglupad ang mga demons nga naglublob sa mga lugar. The constructive blessings nationwide nga dunganon sa tanang kaparian ug mao kini pag-abo sa mga demons nga nagalublob sa mga lugar sa nasod nga Pilipinas versus demonic infestation. Makakomply kita niini being the first element of state sanctification of the Philippine territory versus demonic infestation. That is exorcism, number 1. Number 2, the second element of the state, mao ang people, katauhan. So ang katauhan, the 117 million Filipino people, mao ni gikinahanglan nga blessingan usab ang katauhang Pilipino. Ang pangutana karon, ang ikaduhang operation sa demons unsa ba? Naamusod sa lawas sa tao. O gitawag ka na demonic possession. So sa demonic possession, mao na kini ang gi-specialize sa exorcism center sa St. Michael. Diya mismo sa Malinaw East, Lila Bohol, Father David. So ang demonic possession, ang mga demons musod sa tao. Usa niini si Galindez, nining puntuha, pagpagawas pa na pamatud-an ni Father Darwin. Grabe, napulo ka legions of demons ang misod sa lawas. Sa matag legion, dunay more or less 6,000 ka mga demons. I-times di mo nagnapulo, 60,000 ka mga demons in one person alone. Imagine. Pagutana. Kanang 60,000 ka demons nga misud lamang sa usa ka tawo, nakahatag ba siya damage sa public? Wala. Nining putuwa gamay ra ang iyang na damage. Nani 60,000 ka demons. How much more kung magkakubot na sa nga katungdanan sa gobyerno, especially na ikaw mo lead sa Congress o ikaw mo lead sa gobyerno, pila ka milyon ka demons na misud sa lawas sa tao. That is demonic possession. Pangutana karon, ang ato nga mga kaigsuunan na mo'y namalit sa buto during the election, pila ka demons ang misod niya na. If a person being controlled by, grabe, 10 times 6, 60,000 ka mga demons. How much more? Nini karon nga mi-violate sa Section 261, Paragraph A of RA 7 of Batas Pambansa 881, Omnibus Election Code. Legislators na mo'y mugama sa balaod apan wa mutuman sa balaod against vote buying, pila ka demons ang misod niya na legislator. Imagine. Ikaw magmugda sa Congress and your obligation is to legislate laws, muhimog mga balaod. Unya ikaw mismo, maunitamparos niya ng balaod versus vote buying. Asa ka ayuda dire? Akap diha, akap dito, tupad dire, tupad dito. Legalizing vote buying with any different forms of names during election period. 150,000 bigay sa mga congressman kaya kung dili mo follow
nini putuha walay 150 million. Asa ka? Ang mga balay, Luzon area, nangalumos na sa mga lunok. Pila ka mga offices, pila ka mga empleyado na sakripisyo na late sa trabaho kay traffic ngano dili ka dian ang mga kalsada ngano guba ang mga kalsada na igup ni anang mong ang mga lunok o guban pa. Pero doon na dahil 1.2 trillion pesos allotted para sa flood control. Pero dahil sa ara paingon ang mga kwarta na sakspan tagpila ka jet planes ang gipabalik sa speaker ni Zaldico. Grabe. So niining tanan, pila ba ka demons ang milublog demonic posisyon? O kinsa ba usab ang nagtus-up niini? Kinsa bang mga kongresista na kaalay o kaabag niini? Wala ba usab sudli nining demonic posisyon? O kung karon, nganong naingon man niya na? Nganong nasud man sa highest crocodile congress? Ngano ba? Kinsa ba di ay ang nagbutos niining crocodile congress? Ang nagbuto ni mga kongresista nga kaani. O ngano nahiabot ni kongresista? Ang nagbuto ni katawhan nga gipamalit sa tag 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 17,000, 20,000. Pangutana, ang mga tao wala basud sa demonic position. Wala basudli sa mga demons ang mga botante. Niining puntuha, we have discovered na nagmasakiton ang nasod nga Pilipinas. O ang labing sakit nga sakit, mao nga dili na takahibaw nga nasakit na ang nagmasakiton nga nasod. It is mental illness. The greatest illness in this world is mental illness for not knowing na kung sana ang gibuhat sa katawhan. Another operations of the demonic oppression. Sa demonic oppression, mao na kini ang preternatural cause. O kung sa kini preternatural cause, mga sakit sa tao na dili madala diagnose sa doktor. Walay diagnose sa doktor. Wala. So kini karon preternatural cause. Mao kini ang demonic oppression. O kung sa ba wala ba maapil unsang klasiha sa sakit sa mga butante? It's a cancerous demonic oppression sa voters of the Philippines. Imagine, professionals, dili mahibaw nga kining gihatag na dawat niya mao na ang pagpalit sa iyang pagkatao. Dili ba ka na demonic oppression? The demons na mo'y bungkag sa nerve cell sa utok sa mga Pilipino that we cannot determine what is right and what is wrong. Ug tungod niini misakay ta sa mga demonic position ug mo'y hinungdan nga naadot na ang crocodile system of governance. So sa diha nga nagabot na kini, wa bata matagam? Mao na'y pangutana. Wa bata matagam? Wa ta matagam sa EDSA 1? Ngano, kay natong kontratao. Sa EDSA 2, wa ta matagam? Kay natong kontratao. Pero karon EDSA 3, ang atong kontratao gyapon no. We should learn from our experiences. Ang tinuod na tong kontra demons. Ug hasa man ang demons, ni anato naglublob.
The demons are within us Filipino people, and billions of millions of demons also occupying those in power. Musa, we cannot cast out the demons inside the government unless we cast out the demons within us. Dili ta maka itsapurya, makapapahawa. Ngano, in the book of Matthew chapter 7, verse 1 to 2, 3, and 4, nagaingon, dili kita makakuha sa puling sa laing mata unless makuha nato ang truso nga nina sa atong mata. We cannot cleanse others unless we have cleansed ourselves first. And there are two kinds of conditions. Condition precedent, in order to have a condition subsequent very successfully. So ang condition precedent, sa dili pa kita mohinlo sa kagamhanan, ang pangutana, nagka-comply ta sa condition precedent o kanang condition precedent in legal parlance, mao nagkinahanglan himuon ka na ug kini mao ang paghinlo sa mga Filipino voters. Ug unsaon ba nato paghinlo Filipino voters? Public repentance. Mao ra gyud na paghinuklo. So ang buhaton sa church authorities, we hope the bishops leading niining September 21, let the bishops command the people to kneel down kung mahimo ba. Panag-ing sa mga Muslim, nga muhaw ta sa yuta. Kung mahimo man muhaw ta sa yuta sa tumang pagbasol, let us repent. Isaad nato nga kita dili mga bakukang ug utok. Isaad nato nga dili ta balangguno. Isaad nato nga dili ta mga buang. Isaad nato nga dili na taway buot kay during the election bakukang tagutok, during the election watay buot, during the election mga amaw ta hungog, kitang tanan mga hungog during the election kay tagaan na tagkinintos, tagaan na tag sa kalibo, ikaw ang utok nimo balangguno, buang sa mga buang. Mao na nga sa diha nga ng lingkod na sa kagamhanan, they think that the Filipino people are foolish people. They think that the Filipino people are abnormal people. They think that the Filipino people cannot understand. Imagine for a period of 3 years, ila ka nang gihimo. Only now, naigmata ang katawhan. After sa 1.2 trillion flood control nga budget, grabe. Pila ba ka mga bridges na naguba? Pila ba ka mga kalsada? Flood control pa karon ha? Flood control pa. And after the flood control issue of 1.2 trillion, ngadto na kini, sunod na sad kini mga kalsada. All the national roads, provincial roads, municipal city roads, barangay roads. Mao na kini karon ang alig-igon. And this is a wake-up call. Wa bata matagam. Wa bata matagam. We are making a crocodile government. It is the people who created the crocodile governance. You cannot escape our, dili kita maka-eskapo sa atong kasalanan. We are the cause of the problem in our country. Dito nagsimula sa atin. Tayo ang may panagutan. Tayo ang may kasalanan. Tayo muna. Let's start from ourselves.
Sa Idsawan, was there repentance? Idsa 2, was there public repentance? Nothing but condemnation. Idsa 3, the same formula, no public repentance, only condemnation, no, nothing. The same error. So let the September 21 Grand Rally should be a public repentance of the people. Let's be humble enough to accept our errors. And once we accept our errors, sabihan nga atong dawaton ang atong kalapasan, muhilatas pagbasol, because it is our error, it is our sin, ato ng sala. Di ta mo tagam. Tanawo na to ang mga paghitabo. Grabe. Di mabambang. Unya di ay ang kwarta, tuwa di ay sa jet planes. Tuwa di mga luxurious. Mga tao, pagkaluoy, wak gani-agianan. Di ta mo tagam niya na. Nga nung naingon ini? Because the demon started from us. And we are creating a demonic system of crocodile governance. So, the solution now is repentance. And Archbishop Alberto O is correct when he cited Ephesians chapter 6, verse 10 to 12. Our enemy are not the people. Our enemy are the demons surrounding us. So, mao kini atong nanlanon sa ning mga grupo sa mga demonic operation. So, ang solusyon ni ini, mao, to exorcise ourselves. Para mo gawa sa mga demons nga niya naglublob sa atong lawas. Let us have public repentance. To throw away the demons within our body controlling us. We need confession. Ato nang ikumpisal. And remember, in every sin has two effects. The death of sin, solution is confession, pagkumpisal. Ikaduha, the death of penalty. Doon na mag-yung penalty na to. Busa, ang penalty mo ning gaba na to, gaba. Gigabaan ta. Kay gahi man tag ulo, mga hungog man ta atol sa piniliay. Wala ta maminaw sa giwali sa kaparian o kaobispuhan. Do not engage in vote buying. Do not engage. In Luke chapter 10 verse 16, ang magsalikway ang mamati kaninyo namati kanako, ang namati kanako namati samahan. Ang wala maminaw kaninyo wala maminaw kanako, o ang wala maminaw kanako wala maminaw samahan. People who do not listen to the teachings homily of the Church of Authorities against vote buying shall be punished. And the punishment is the crocodile governance resulting to topsy-turvy res ipsa locator on what is happening of the Philippine country. Mauni na hitabo. Na ba na biblical basis? Yes. In the book of 2 Corinthians, 2 Thessalonica chapter 2, verse 10 to 12. Unsay giingon sa 2 Thessalonica chapter 10, chapter 2, verse 10 to 12. Niya ang giingon, timan ininyo kini. Gamito niya ang tanang paagi aron malimbungan ang mga laglagunon. The wicked one, it's the demons. The demons will come with the power of Satan and perform all kinds of false mistakes, false miracles and wonders. Gamito ng tanan.
So, unsa ba ni mga wonders? The wonder of 1,000 pesos. The wonder of 2,000 pesos. The wonder of 5,000 pesos. The wonder of 10,000 pesos. Unya, kubradre sa pikas leader, kubradre sa pikas leader, ang demonyo, mga demons, nag-awit sila, kay nakuha nila, gisudlan ug mga demons ang tanang mga butante sa nasod na Pilipinas. We are all demonic victims. Our bodies became the residences of the multi-million, multi-billion demons in the Philippines. So, niini po tuhaon sa pinahitabok. Nganong nahitabok ni? Di agi pa dayan. Pagalaglagon sila kay wala man nila dawata o gigugmaa ang kamatuoran. They will perish because they did not welcome and love the truth so as to be saved. Nganong pagalaglagon ang nasod na Pilipinas, ang crocodile mo'y mulaglag ni ining nasura. It's the crocodile punishment of this nation. Why? Because we did not listen to the church authorities preaching and teaching the people, do not engage in vote buying. It is a demonic operation. Ano ba? Business politics would result to bankrupt economics. Again, business politics would result to bankrupt economics. Niining puntuha karon, kung himuon gani negosyo ang politika, mo resulta ka na sa bangkaruta nga ekonomiya. Nganong bangkaruta man, ang pondo sa katauhan gamiton ka na dili para sa kabulahanan sa katauhan. When the voters become traitors, they will be victims of super traitors of the country. Kung ang mga butante magbudhi sa nasod, ang mabudhion nga nasod, budhian sa mga master sa mga mabubudhi. And this is happening in the Philippines. Wa bata matagam, wa bata matagam. Gilawgan ra kita og akap, gilawgan ra tupad, gilawgan ra og ayuda. In reality, with acts of vote buying, using congressional fund, usurpation of DSWD functions. What kind of government in violation of the standards of governance based on political science? You are destroying the essence of the government. You are destroying what really is the purpose of the government. You are insulting the young generation's masters of government. You are destroying the good image of the government. Kung nganong naingon ini, it's because of crocodile voters. When the voters perform their role as crocodile, they are producing a crocodile government. And that will lead to a downfall of the economy of the country. So the solution now is public repentance. Mao na kini. Ug busa mong sa gingon ni San Pablo, 2 Thessalonica chapter 2 verse 10 to 12. Tungod niini, gipadadaan sila sa Dios og dakong kalibog. So, kay dili man taminaw, we refuse to listen to the church authorities. Luke chapter 10 verse 16. Wa tamaminaw sa kamatuoran. 2 Thessalonica chapter 2 verse 11 verse 10.
ug busa gipadad-an tag kalibog. So nalibog ka. Ug tungod sa kalibog nalibat ka. Ug tungod sa kalibat nabulhog ka. Ug tungod sa kabulhog nabuta ta. Ug tungod sa kabuta wa ta kakita sa tinuod nga hitabo sa Pilipinas para period of 3 years. Asa ka? Bright pero mga buta sa kamaturan. Mao ni karon natuman 2 Tesalonica chapter 2 verse 11, giparadaan kita sa kalibog. Why? Gahit ang ulo. Gahit ang ulo. Hard-headed Filipino voters. Close-minded Filipino voters. Wa tamutagam. Mao na nga kining 2 Tesalonica chapter 2 verse 11 patagam ne. Di ka mutagam Filipino nation. Nga ba? Mao ni disiplina sa Dios pagpatagam. We do not use our 100 billion nerve cells for proper thinking. We do not use it. We are not human beings. Busa, gibuhian ta. Sige, kay nagsunod man mo sa culture of death. Nagsunod ba mo you follow Judas Iscariote? Nagsunod ba mo go? Then mutagam ra mo. Mutagam ra mo. So mamo kinitungod niini, gipadad-an sila sa Dios og dakong kalibog. Aron mutuo sila sa bakak. Asa ka? Aron mutuo sila sa bakak. Imagine. Pila na ba ang confidential fund ni Sarah? 125 million? Mao na ito'y giunok-unok? Huwag gani kabot og 200 million? O niya, ang confidential fund sa Department of Justice, mga Rimulya brothers, 500 million? DLG 500 million? Kang BBM, multi-billion, doon na ba'y pagpadayag ni ini? Wala. O nga nung nahitabo, nag-iunhang magbirada. This is not to superimpose, this is not to elevate the Vice President. No, we are not after a person. But we are now fighting a demon of reverse psychology. The demon of reverse psychology is based on the demon of opportunism. And the demon of opportunism is based on the demon of deception. We are deceived in propaganda using the persecution power of the government. O yung sa ba? Demon of deception. Because we know na multi-trillion pesos ang sindikato para dili masakpan. Gipuhil una ang way lain nga mag-lead para pagbunggo ni ining sindikato inside the government. Busa dito gipersecute si Sarah. Just only niya na karon na confidential fund. Pero ang langit dili mo tugot. The truth will set us free. In Matthew chapter 5 verse 3 to 12, bulahan ang gidawdaog kay iyang gingarian sa Diyos. Busa nining tanan, there will be a divine justice. And the truth shall set us free. Ang kahayag gayud mudan-ag. Matthew chapter 5, verse 14 to 16. Ug busa sabay pagdan-ag, walay aso nga makungkong, walay tinagguan nga dili mabutyan. Ug busa na butyan ang 1 multi-trillion pesos na sindikato. Imagine, for a period of 3 years, pila ka trillion pesos ang gipang-utang sa kagamhanan. Miabot na niini og almost 5 trillion pesos ang giutang.
It's more than 4 billion pesos. 4.56 trillion pesos ang giutang since niadtong July 2022 hangtod na sa July 2025. 3 years, 4.56 trillion pesos. O para asa man ang mga giutang, it's for supposedly sa mga infra projects, supposedly for the economic situation, economic recovery program para sa nason. Hain ba'y economic niinit? Nga dili man ang flood control pa niya? Huwag pa mo kay sa mga kalsada nga gipanggubak nga ligon pa. Huwag pa hisguti kini karong cat's eye. Imagine kining mga cat's eye, kining mga iwag sa kalsada nga naa sa taliwa. Unya, wag gani ka butog sa katuig, nangadaot na, wala na nangabilin, asa ka. Unya, tagpilay value ni anak, grabe. Grabe, di mabangbang ang ginansya ni anak. Imagine, it cannot be described, dili ma-describe, ug unsay mga panghitabo ni ining nasod nga Pilipinas, giunsa pagwilwig ni ini. Ug busa separate ka na nato nga pagtuki, giunsa paglintubaw ang nasod. Imagine, cat's eye, ilaw, kining dala sa taliwa. Real price is 11,000. I mean, ang baligya og 11,720 pesos. Actual price is 1,800 pesos only. Ang graph gain is 9,900. Kaya pila ba ka millions niya na tibuok Pilipinas? Kung doon ay 1 million items, mabot ka na 9.9 billion ang tuwa sa packet graph. Asa ka? I-multiply ka ng millions of items, multi-billion to a trillion ang ginansya niya na kinsay mihupot niya na gihimong instrumento. Mao kini ang katauhan nga nakahuna-huna. And so the DPWH cannot escape liability. Mao kini the sovereign Filipino people are asking. And the learning experience ni kinsay nag-put up minutes the people. Unya gawas pa ni karon unsay hitabo kining road safety device. Primero si Mayor Magalong mao gyud disclose ni. Salamat nga dunay insider sa Congress nga mao ini pa matuod niining tanan. Ug dunay ni gawas. Imagine kini karong road safety device tag 20,000 ra per meter matag metros. Pero pilay gi costing niya na 121,330 pesos per meter. Asa ka? Ginansya ni ini is 100,000 pesos per meter. So kung 1,000 metros, 100 million pesos per kilometer ang tuwa sa crocodile governance. So pilang ka kilometer sa tibok Pilipinas. So kini uguban pa, mga ehemplo kung giunsa pagpatagam ang mga Pilipino na to. So ang pangutana, wa ba kita mutagam ni ini? Gawas panling kalsada, humanon kini pag-survey. Daghan pa. Ubos sa karon, may tabo na unya, wa ba mutagam ang mga Pilipino? So unsa ba kining klasiha sa demons? Mao kini ang gitawag og dunay demonic obsession. Kining demonic obsession, pito kini ka mga hari sa nga mga demons nga
demon of pride, Lucifer. Kaya kining niya gyud ga mao gyud mikatak niini mao ang demon of greediness. O kining demon of greediness, kining kahapon, gitawag na siya Mammon. Ang ngalan niya na Mammon. Ang demon of pride si Lucifer. So ang demon of kahapon, kining mao ng crocodile demon, mao na diha ang Mammon. O gipunan ka na demon of gluttony na si Beelzebub. So nag-uba ni si Beelzebub, hari sa mga hakog. Demon of Mammon, hari sa mga di matagbaw. O busa, mao kini nahitabo, mao ni kuyanap. So ang membro ni Mammon, billions of demons. Mao na nagiyaan ni taon ang institution. In other words, the solution is not only replacement, but fighting out the demons within us ni anato. Fighting out the demons, casting out the demons in the government. So niyong tanan, no need of pretension kay kitang tanan victims of the demons. And we need for a public confession. Busa nining tanan karon. Unsa bay final na solusyon niini? Mao na ang exorcism versus demon of greediness. So manginamot ta, hopefully by September 21, with Father Darwin Gitgano, all the exorcists ng mga kapalian, and all the church authorities, himuunta ang exorcism ngadto sa nagkadaiyang mga lugar, blessings to all the territories of the Philippines versus demonic infestation. Una himuon usab nato ang exorcism versus demonic possession, demonic oppression, kay nabuang na ang atong utok, di na takakita sa kamatuoran. Busa, we have to repent and have the confession para mabalik ang kanormal sa atong manahuna. We can see what is right, what is wrong. And during election, no more demons, demonic leaders na magwilwig taglibo, tag-kising kumel. They are the demonic leaders. Busa, mapapas na kinigtanan. Malakias chapter 4, verse 1 to 3, nagaingon. In the last days, wala na'y mahibilin nga mga dautan. Tanang mapahitason, sunugon sama sa dagami. This had come to an end. And niya sa 1 Corinthians chapter 15, verse 24 to 25, nagaingon. In the last days, all the church and political authorities shall come to an end. Matapos kinigdanan. And so the demonic governance shall come to an end. And that will be replaced by the divine government of God. Ang gingharian sa Diyos, maunay muta sa dirinda sa kagamhanan nining katauhan nga gipili sa Diyos to reign here in this planet Earth. Santos, 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 Fiat!